Sa kabutihang palad, nagawa ni Duhi na lumabas ng kotse at nagsimulang tumakbo. Pansamantala, si Guwon ay naghahanap ng bagong target at nararamdaman siya. Nag-teleport siya sa kanya, at nakikiusap siya sa kanya na tulungan siya. Naniniwala siya na siya ang pinakamahusay na pagpipilian upang makalabas ito ng buhay. Nilinaw niya na makakatulong lang siya kung papayag siya sa isang deal. Natakot si Duhi habang nilapitan siya ng killer na may dalang kutsilyo at pumayag na makipag-deal. Gayunpaman, sa pagsasaalang-alang na ito ay isang kagyat na issue, nagpa siya si Guwon na pangasiwaan ang lalaki bago siya papirmahin sa kontrata. Habang nakikipaglaban si Guwon sa lalaki, tumakbo si Duhi pabalik sa kotse at sinubukang magmaneho. Huminto siya sa kanyang mga landas nang ihagis ni Guwon ang mamamatay laban sa windshield at sinubukang magtago laban sa tulay. Nilapitan siya ni Guwon para tumulong at nagising ang lalaki at pinaandar ang sasakyan patungo sa kanila. Sinubukan ni Guwon na gamitin ang kanyang kapangyarihan para ay teleport sila, ngunit nabigo ito. Nadulas si Duhi mula sa kanyang mga kamay at bumagsak, tumalon siya pagkatapos niya. Nahulog sila sa isang anyong tubig, at si Duhi ang unang nakabawi sa kanyang malay. Sinimulan niyang iligtas ang sarili ngunit nagpa siya siyang bumalik para kay Guwon. Gayunpaman, hindi niya magawang buhatin siya sa ibabaw at hinimatay. Habang nagpupumilit siyang hawakan ang mga kamay nito, ang marka ng demonyo sa kamay nito ay inilipat sa kanya. Nang maglaon ay nagising sila sa pampang, at masaya si Duhi na buhay sila. Gayunpaman, si Guwon ay naguguluhan sa kanyang Miss Demon Mark. Lalo siyang nabigla nang makita ang marka sa mga kamay ni Duhi. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at ang tubig mula sa kanilang likuran ay nagsimulang dahan-daang tumaas, at ang oras ay biglang bumagal. Tinapos mo ang video ko, paki-like and share naman at paki-pindot na din ang subscribe button ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.